Si John ay isang simpleng lalaki mula sa siyudad. Isang ordinaryong tao na may pangarap na higit pa sa kanyang nakasanayan. Sa araw-araw na paglalakad sa mga mataong kalsada, palaging may tanong sa kanyang isipan, ano kaya ang buhay sa labas ng siyudad? Lumaki siya sa ginhawa at kaunlaran. Ang mga matatayog na gusali, mga modernong pasilidad, at ang mabilis na takbo ng buhay ay bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na karanasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kulang pa rin sa kanyang puso. Ngunit may pangarap siyang makalaya sa nakasanayan. Sa tuwing titingin siya sa bintana ng kanyang opisina, iniisip niya ang mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Mga lugar na tahimik, malayo sa ingay at polusyon ng siyudad. Nais niyang maranasan ang buhay sa probinsya. Ang simpleng pamumuhay, ang sariwang hangin, at ang mga tanawin na tila galing sa isang postcard. Isang buhay na malayo sa stress at pressure ng modernong mundo. Kaya naman laking tuwa niya nang maimbitahan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Miguel, na bisitahin ito sa kanilang baryo. Matagal na niyang hindi nakikita si Miguel, at ang imbitasyon na ito ay tila isang pagkakataon upang muling magkasama at maranasan ang buhay sa probinsya. Isang lugar na hindi niya inaasahang magiging bangungot ang kanyang panaginip. Nakarating si John sa baryo, sakay ng isang lumang bus. Habang papalapit siya sa baryo, napansin niya ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa lugar. Nakarating si John sa baryo sakay ng isang lumang bus. Ang biyahe ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan, kung saan ang mga daan ay makipot at puno ng putik dahil sa ulan kagabi. Mainit ang sikat ng araw at basa pa ang daan dahil sa ulan kagabi. Ang mga puno ay tila nagaanyaya sa kanya, ngunit may kung anong kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Ngunit hindi ito nakapawi sa kanyang excitement. Sa wakas, makikita na niya ang buhay sa probinsya na matagal na niyang pinapangarap. Ang mga ngiti ng mga tao, ang mga simpleng bahay, at ang mga tanawin na tila galing sa isang lumang pelikula. Sinalubong siya ni Miguel ng isang mahigpit na yakap. "Kumusta pare? Akala ko hindi ka na darating," biro ni Miguel. "Siyempre naman, matagal ko nang gustong makita ang baryo niyo," sagot ni John. Agad siyang inilibot ni Miguel sa kanilang baryo. "Kumusta pare? Akala ko hindi ka na darating," biro ni Miguel. "Siyempre naman, matagal ko nang gustong makita ang baryo niyo," sagot ni John. Agad siyang inilibot ni Miguel sa kanilang baryo. Habang naglalakad sila, ipinakita ni Miguel ang mga paborito niyang lugar, ang lumang simbahan, ang palengke, at ang ilog na madalas nilang puntahan noong bata pa sila. Payapa ang paligid at tahimik. Ang mga tunog ng kalikasan ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang mga ibon na nag-aawitan, ang mga dahon na sumasayaw sa hangin, at ang mga alon ng ilog na dumadaloy ng payapa, malayo sa ingay at abolusyon ng siyudad. Dito, presko ang hangin at masasarap ang pagkain. Ang mga gulay at prutas ay sariwa, at ang mga putahe ay lutong bahay na puno ng pagmamahal. Dito, presko ang hangin at masasarap ang pagkain. Puro sariwa at organic, pagmamalaki ni Miguel. Nakangiti namang sumang-ayon si John. Puro sariwa at organic, pagmamalaki ni Miguel. Nakangiti namang sumang-ayon si John. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, napansin ni John ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Nakangiti namang sumang-ayon si John. Ngunit may kung anong kakaiba sa baryo na hindi niya may paliwanag. Isang pakiramdam na tila may mga matang nakamasid sa kanya. Ngunit may kung anong kakaiba sa baryo na hindi niya may paliwanag. Isang pakiramdam na tila may mga matang nakamasid sa kanyang bawat kilos. Ang mga anino sa paligid ay tila may buhay, at ang mga tunog ng kalikasan ay nagiging mas malalim at misteryoso. Isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang tawan. Parang may mga matang nakamasid sa kanyang bawat kilos. Ang mga anino sa paligid ay tila may buhay, at ang mga tunog ng kalikasan ay nagiging mas malalim at misteryoso. Parang may mga matang nakamasid sa kanyang bawat kilos. Ang mga anino sa paligid ay tila may buhay, at ang mga tunog ng kalikasan ay nagiging mas malalim at misteryoso. Sa kabila ng lahat ng ito, pilit niyang iniisip na baka pagod lang siya sa biyahe. Ngunit hindi niya maiwasang magtanong, ano nga ba ang tunay na lihim ng baryong ito? Habang papalubog ang araw, ang mga anino sa baryo ay nagiging mas mahaba at mas madilim. Ang mga tunog ng kalikasan ay tila ba nagiging mas tahimik, na para bang may inaasahang mangyayari. Ang mga ibon ay nagtitipon sa kanilang mga pugad, at ang mga kuliglig ay nagsisimula ng mag-ingay, na nagbibigay ng kakaibang himig sa paligid. Mas lalong lumalalim ang kakaibang pakiramdam ni John.
Habang naglalakad siya sa makipot na daan, nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila ba bumabalot sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay nagiging mas mabigat at ang kanyang puso ay bumibilis ng tibok. Ang mga ngiti ng mga tao sa baryo ay tila ba pilit, parang may mga bagay na hindi nila sinasabi, mga lihim na itinatago sa likod ng kanilang mga ngiti. Ang kanilang mga mata ay nagtatago ng kakaibang kislap, na para bang may mga bagay silang alam na hindi niya alam. Ang kanilang mga mata ay nagtatago ng kakaibang kislap, parang may mga lihim na hindi nila may paliwanag, mga bagay na hindi nila kayang sabihin ng direkta. Ang bawat tingin ay puno ng misteryo, na para bang may mga bagay na hindi dapat malaman ng iba. Parang may sikretong alam sila na hindi niya alam. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay nagiging mas malakas, at ang mga tingin ng mga tao ay nagiging mas matalim. Ang bawat kilos nila ay puno ng pag-aalinlangan, na para bang may mga bagay na hindi dapat makita o marinig. Nais niyang itanong kay Miguel kung ano ang meron, ngunit pinipigilan siya ng kaba. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang mga kamay ay malamig. Alam niyang may kakaiba, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Malapit na magsimula ang fiesta, pare. Siguradong mag-i-enjoy ka, masayang sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, at ang kanyang ngiti ay puno ng kasiyahan. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, nararamdaman ni John ang kakaibang kaba. Fiesta? Ngayon ba yon? Tanong ni John. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, at ang kanyang mga mata ay nagtataka. Hindi niya inaasahan na may fiesta sa gabing iyon, at ang kanyang puso ay bumibilis ng tibok. Oo, tuwing kabilugan ng buwan ginaganap ang fiesta dito sa amin. Ang mga salita ni Miguel ay puno ng kasiguraduhan, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang buong baryo ay nagiging mas maliwanag, at ang mga tao ay nagiging mas masigla. Isang tradisyon na minana pa namin sa aming mga ninuno, paliwanag ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Ang mga matatanda sa baryo ay nagkukuwento ng mga alamat at kasaysayan, na para bang binabalik nila ang nakaraan. Tumango na lamang si John bilang tugon. Ngunit lalo siyang kinabahan. Kabilugan ng buwan ngayon. Ang kanyang puso ay bumibilis ng tibok, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang may kakaiba, ngunit hindi niya alam kung ano. At may kung anong kakaiba sa paraan ng pagkasabi ni Miguel ng tradisyon na minana pa namin sa aming mga ninuno. Parang may ibang kahulugan. Parang may tinatago. Ang kanyang mga salita ay puno ng misteryo, at ang kanyang mga mata ay nagtatago ng lihim. Ang buong baryo ay nagiging mas misteryoso, at ang bawat tao ay nagiging mas kakaiba. Dumating ang gabi at nagsimula na ang fiesta. Ang buong baryo ay nagliwanag sa mga makukulay na ilaw at dekorasyon. Ang mga tao ay nagsimula ng magtipon-tipon sa plaza, puno ng kasiyahan at pananabik. Nagliwan ang buong baryo dahil sa mga makukulay banderitas at mga siga na nakapalibot sa plaza. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, naglalaro sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw, habang ang mga matatanda ay nagkukwentuhan at nag-enjoy sa malamig na simoy ng hangin. May mga nagtitinda ng iba't ibang klase ng pagkain at inumin. Ang mga amoy ng inihaw na karne, pritong isda, at sari-saring kakanin ay naghalo-halo sa hangin, na lalong nagpasigla sa gabi. Ang mga tao ay pumipila para tikman ang mga paborito nilang pagkain. May banda rin na tumutugtog ng mga masasayang musika. Ang mga tunog ng gitara, tambol at trumpeta ay nag-echo sa buong baryo, na nagdudulot ng saya at aliw sa lahat ng naroroon. Ang mga tao ay sumasayaw at kumakanta, sabay sa ritmo ng musika. Ngunit hindi maalis sa isip ni John ang kakaibang kaba. Habang ang lahat ay nag-enjoy, siya ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Mas lalo itong lumala nang mapansin niya ang mga kakaibang nilalang na nagsisimulang magpakita. Sa una, akala niya ay guni-guni lamang ito, ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang kanilang anyo. May mga taong may kakaibang laki at hugis. Ang kanilang mga katawan ay hindi proporsyonal, na parang mga nilalang mula sa ibang mundo. May mga matang pulang-pula at pangil na matutulis. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, na parang mga baga na nagbaga. May mga pakpak na malapaniki at buntot na may mga tinik. Ang kanilang mga pakpak ay malalaki at maitim, na parang mga pakpak ng paniki, at ang kanilang mga buntot ay puno ng matutulis na tinik. Ang mga taong ito ay hindi mukhang normal. Sila ay parang mga halimaw na nagmula sa bangungot, na naglalakad sa gitna ng mga tao.
Sila ay parang mga halimaw na nagmula sa bangungot. Ang kanilang presensya ay nagdudulot ng takot at pangamba, ngunit tila walang nakakapansin sa kanila. At ang mas nakakakilabot, ang mga tao sa baryo ay tila ba hindi sila napapansin, o sadyang nagkukunwari lamang. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang kasiyahan na parang walang kakaibang nangyayari. Ngunit si John, alam niyang may mali. Alam niyang may mga nilalang na nagmamasid sa kanila, naghihintay ng tamang pagkakataon. Section 4. Sayaw ng mga halimaw. Napatulala si John sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na totoong nangyayari ang lahat ng ito. Parang isang eksena sa pelikula, ngunit alam niyang hindi ito pelikula. Ito ay totoo, at siya ay nasa panganib. Biglang tumigil ang musika at nagsimula na ang sayawan, ngunit hindi ito ordinaryong sayawan. Ito ay sayawan ng mga halimaw. Ang mga nilalang na kanina lang ay nakakubli sa dilim ay ngayon ay nagsasayawan na sa gitna ng plaza. Ang kanilang mga kilos ay mababangis at nakakatakot. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa gutom, at ang kanilang mga pangil ay handa ng manakit. Section 5. Takas sa ilalim ng pulang buwan. Naalarma si John. Alam niyang hindi siya dapat magtagal pa roon. Kailangan niyang tumakas. Ngunit paano? Napakaraming halimaw ang nakapalibot sa kanya. At ang mga tao sa baryo ay tila ba mga estatwa na hindi kumikilos. Tumakbo si John ng mabilis. Sinuong niya ang mga nagsasayawang halimaw. Wala siyang pakialam kung may matapakan o mabangga siya. Ang mahalaga ay makalayo siya sa lugar na iyon. Naririnig niya ang mga sigaw at ungal ng mga halimaw sa kanyang likuran, ngunit hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya, ay katapusan na niya.